Hello! Andito na naman ang inyong farm mom. So for today's video, itatakil ko ang disadvantages ng crayfish farming indoor. So number 1, sa ganitong setup na tarapal pond, pwede itong pamugaran o itlugan ng lamok. Kaya naman, alaga tayo o bumili tayo ng gapi fish. Isa itong uri ng isda na kumakain ng kitikite or yung mosquito larvae sa English. Actually, ang aking mga gapi fish ay nasa isang betta tank. So, pinaparami ko pa siya doon. But, sad to say, after 2 weeks, may namatay. And then, after a week ulit, may namatay. So, I decided na ilagay na ito dito sa tarapal pond. At napansin ko na mas dumadami sila or mas dumami sila nung ilagay ko sa tarapal pond. At dahil nga iniiwasan natin na pamugaran ito ng kitikiti, kaya inilagay na rin natin dito at dito na rin paramihin. So we start to put 8 pieces. And now it's about almost 20 pieces na. At may mga buntis, ayan tulad yan, buntis. So mas madaling dumami dito sa tarapal pond. Siguro dahil lang space ay mas malawak at saka syempre ito ay may oxygen and filter. So kaunting trivia about gapi fish. So inilalabas ng isang gapi fish ang kanyang anak tuwing gabi sa pamamagitan ng bibig. At pwede silang manganak up to 50 pieces of fry. So fry ang tawag sa anak ng isang gapi fish. Pero yung dami depende pa rin sa kondisyon ng isang female gapi fish. Dahil nakaka-apekto din dito yung kondisyon ng tubig, stress, the environment, dun sa kanyang pinaglalagyan, at marami pang iba. At syempre, hindi lang yung tarapal pond ang nilagyan namin. So, meron din itong ating aquarium. So, may mga molly din tayong inilagay dito. So, that's all for today. Thank you for watching. See you again on my next video. Happy farming!